Mahal na kapatid, tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat muli niyang ibiniyaya sa atin ang pagkakataon na tayo po ay makapagpuri, sumamba at muling tanggapin ang kanyang mga katotohanan. Sa mga pangyayari po na nagaganap sa iglesia ay ang ibinungan nito sa marami ay nalimutan ang isa sa mahalagang aral na nakasulat sa Biblia na nauukol sa paghatol o hindi dapat masumpungan sa kapulungan o sa pagitan ng magkakapatid ang mga hatulan sa isa't isa. Sa patuloy na nangyayaring ito sa bayan ng Diyos sa mga huling araw, marami ang naging palabintangin, marami ang kaagad-agad ay humahatol sa kanyang kapatid, lalo na po doon sa inaakala nila o ibinibilang nila na mga kaaway. Bagay na hindi dapat mangyari. Bakit po? Sino lamang po ba ang tanging may karapatan na humatol sa taong nagkamali o nagkasala? Simulan natin ang ating pagbasa dito po sa Aklat ng Santiago sa 4:11 hanggang 12. Ganito po ang pahayag. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagasunod o tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Sino lamang po ang tanging may karapatan na humatol sa taong nagkamali o nagkasala? Walang iba kundi ang Diyos. Batay sa ating binasa, iisa lamang ang tagapagbigay ng kautusan at iisa lamang ang maaaring magbigay ng kahatulan. Yun ang Diyos. Kaya kapag ang isang kaanib ay hinahatulan niya ang kanyang kakapatid, humahatol siya sa taong nagkamali o nagkasala, ay kinukuha niya yung karapatan ng Diyos na hindi naman tama. Paubaya natin yon sa Diyos. Mga kapatid, mayroong mga nag-iisip po na, kaya naman ako humahatol eh. May mga batas, may mga kautusan ng Diyos na unjust, unfair. Hindi raw makatarungan. Ano po ang sinasabi ng Biblia sa mga taong nagtataglay ng kaisipan na ang Diyos daw ay may mga batas, may mga hatol na hindi makatarungan? Pakinggan natin ang nakasulat po sa Aklat ng Roma sa 11:33 patuloy sa 34. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok
ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan doon sa mga taong nag-iisip, nag-aakala, nagsasabi na ang Diyos daw ay may mga batas, may mga hatol, may mga pasya na hindi makatarungan? Ang sabi po ni Apostol Pablo ay sino ang nakakaunawa sa pamamaraan ng Diyos? Hindi niya matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sinong maaaring magpayo sa kanya? Kung babasahin natin ang mga talatang yan sa salita ng Diyos, ay ganito nakatalado. Napakadakila ng kabutihan ng Diyos, napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Sino ang makauunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino kaya ang makapagpapayo sa kanya? Kaya ang Diyos, mga kapatid, alam natin, hindi naman siya tao eh. Ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat ng bagay, ang Diyos ay nasa lahat, sumasa lahat, at nasa lahat. Kaya wag nating iisipin, wag nating ikukumpara ang kapangyarihan at kaisipan ng Diyos sa kapangyarihan o sa magagawa ng tao. Bakit po? Ang Diyos lamang ang tanging may karapatan na humatol, kaya siya rin ang tanging may karapatan na ang sabi nga kanina ay magligtas at magwasak. Bakit? Sa Hebreo 4:13, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit, ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Kaya naman pala, ang Diyos lang may tanging karapatan na humatol. Siya rin ang may tanging karapatan na magligtas, magwasak, sapagkat ang lahat ay bilad sa kanyang paningin. Alam niya ang lahat ng bagay. Ang tao, kaya niya nalaman, kaya makapagpapasya siya sa isang bagay sapagkat nakita o dumaan sa kanyang 5 sentido. Nadinig, nakita, sabihin pa natin, nalasahan. Dumaan sa 5 sentido niya. Pero ang Diyos hindi gayon. Bagamat ang tao ay meron siyang abilidad na makakita, makaunawa, makarinig, ay namamalaging may hangganan ang kanyang kakayahan. Dapat ay nauunawaan yan ng bawat isa sa atin. Kaya nga, kung halimbawa magbabasa pa tayo ng mga talata ng Biblia, sa Ecclesiastes 8:17, ang nakalagay doon ay hindi niya mauunawaan ang mga gawa ng Diyos. Tumutukoy sa tao. Ang tao, hindi mauunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran sa mundong ito, hindi niya ito maunawaan. O siya mismo yung kanyang pinagpapagalan. Maaaring ipalagay ng matalino. Nako,
Maraming nagsasabi ngayon yan. Talino raw siya. Maaaring ipalagay ng matalino na alam niya ang lahat ng bagay. Ngunit ang totoo, wala siyang alam. Salita ng Diyos, sa gayon ding talata, nakita ko rin naman ang mga ginawa ng Diyos dito sa mundo. Walang sino man ang makakaintindi nito. Kahit ano pang gawin ng tao para intindihin ito. Pansinin nyo to. Hindi pa rin niya ito maiintindihan. Kahit sabihin pa ng marunong na naiintindihan niya. Pero ang totoo, hindi niya talaga naiintindihan. Sana na susubaybayan ninyo yung mga pananalitang yan na sinipin natin sa Biblia. Hindi kagaya ng Diyos. Ang Diyos, batay sa awit 147, nakalagay doon, dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Kaya siya lang ang maaaring humatol. Siya ang maaaring magligtas. Siya ang maaaring magwasak. Karapatan niya yun. Kaya nga, si Solomon ay mayroong binabanggit kung babasahin natin sa Ecclesiastes 8:16-17, ang sabi ron, habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong naniwalang kahit mag-isip ng mag-isip ang tao araw at gabi, hindi niya mauunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran sa mundong ito, hindi niya ito maunawaan. Maaaring ipalagay ng matalino na alam niya ang lahat ng bagay, ngunit ang totoo, wala siyang alam. Kaya yung karapatan ng Diyos, huwag nating kukunin. Kahit pa ang palagay natin sa ating sarili ay napakatalino natin, napaka-abilidad natin. Ang totoo, pagka ganun ang isipan ng tao, delikado na yun eh. Yan ang pag-ahatid pa sa iyo na ikaw ay maligaw eh. Kaya mas mabuti, doon tayo sa kung ano ang inaasahan sa atin. Sinasabi sa atin ngayon, huwag tayong maghahatulan. Hindi eh. Ano ang sinasabi po sa atin ng iba? Nakatala pa man din, papakilala pa man din na maliligtas sila. Hindi na raw tayo ligtas eh. Hindi na raw tayo sa Diyos at kay Kristo. Tayo raw sa impyerno na eh. Kaya nga, kung babalikan natin yung mga binasa natin kanina, sino ang makapagpapayo sa Diyos kaya? Ayun kayang humahatol sa atin naging tagapayo na ng Diyos? Pinagkalooban na kaya siya ng karapatan na hatulan tayo? Paano po kung halimbawa, igiit ng iba, paano kung ang ginawa naman lihim? Ang ginawa ay naisikreto. At napakagaling magsikreto, maglihim ng kanyang masamang ginagawa. Ano po ang gagawin ng Diyos sa lahat ng lihim ng mga tao? Pakinggan natin sa Lucas 8:17. Sapagkat walang bagay na natatago na di mahahayag o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. Walang maililihim sa Diyos. Alam na nga niya ang lahat eh.
ano pa ang ililihim natin sa Kanya? Ang totoo, bago mo pa gawin eh. Alam na ng Diyos yan. Ano po ang isang pangyayari na nasulat sa Biblia? Unahin natin sa unang bayan ng Diyos na nagpapatotoo na kahit pa ang mga bagay na naisiilihim ng tao, inihayag ito ng Diyos. Dinggin po natin ang unang Samuel 15:7 hanggang 11. Pakinggan po natin. At sinaktan ni Saul ang mga Amalisita mula sa Havilah kung patungo ka sa Shur na nasa tapat ng Ehipto. At kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalisita. At lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng taba. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag at ang pinakamabuti sa tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kortero at sa lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Nang magkagayon dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel na sinasabi, kinalulungkot ko na ang aking inilagay na hari, si Saul, sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. Alam na po natin ang pangyayaring ito. Inutusan ng Diyos si Saul na lipulin ang lahat ng mga Amalisita. Wala siyang dapat na ititira. Lipulin. Sumunod ba itong si Saul? Sinunod niya yung ilang bahagi. Pero yung isang bahagi, hindi niya sinunod. Binuhay niya si Agag, binuhay yung mga matatabang baka, yung matatabang tupa, yung sa tingin nila ay mapapakinabangan. At yun nga ang idinahilan niya. Iahandog daw nila eh. Pero, dumating na agad ang salita ng Diyos sa kanyang propeta na si Samuel. Ano ang sabi ng Diyos? Tumalikod si Saul. Nalulungkot ako. At inilagay ko siyang hari. Mga kapatid, magandang katangian yung susunod eh, kaysa yung sumusuway. Ano po ang nangyari kay Saul sapagkat sinuway niya ang Panginoon? Itinakwil siya ng Diyos. Hindi na siya sinamahan ng Diyos at masamang espiritu na ang pumasok sa kanya. Tandaan niyo po yan, yung sinabi kong yun. Na nang itakwil si Saul, masamang espiritu na ang pumasok sa kanya. Pero, nandun pa rin siya sa bayan, siya pa rin yung hari, pero wala na ang Diyos sa kanya. Tandaan niyo po yan at mahalaga yan. Punta naman tayo sa panahong Kristiyano. Anong pangyayari naman ang nagpapatunay na may naglihim pero inihayag? At nung ihayag, pinatay ng Diyos eh. Dinggin po ninyo. Sa Gawa 5:1 hanggang 3, datapot isang lalaki na tinatawag na Ananias, nakasama ng kanyang asawang si Sapphira, mag-asawa to, ay nagbili ng isang pag-aari. At inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa, magkasabwat.
At dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Alam na alam ninyo ito, mga kapatid. Yan ay sa panahong nagkaisa ang unang iglesia, ibenta lahat ng pag-aari at ang mapagbibilhan ay dadalhin sa paanan ng mga apostol at ibabahagi sa mga banal o sa mga kaanim. Sumunod ba yung mag-asawa? Sumunod naman eh. Nagbenta naman eh. Kaya lang, yung pinagbentahan, hindi inintrego ng buo. Bahagi lang. Kumuha sila ng bahagi, bahagi ang iniintrego. Eh hindi yun ang napagkasunduan eh. Noon bang ginawa nila yon? Nagtabi ng bahagi para sa kanilang sarili? Nandun ba si Apostol Pedro? Nandun ba yung mga namamahala? Wala eh. Pero, nahayag. Inihayag sila sa mga kinasangkapan ng Diyos. Ano nangyari doon? Ay di ba magkasunod na bumagsak yan? Patay. Nahayag, pinurusahan agad. Eh, di ba kamakailan, kamakailan lamang, sariwa pa yan, pangyayaring yan sa atin. Oh, ano nangyari? Hindi ba mag-asawa rin yun? Alam nyo, mga kapatid, ito nabanggit na namin sa inyo to ng matagal na eh. Kung ang mga taong ito ay naniniwala na may paghuhukom, kung ito yung mga taong ito ay sumasampalataya pa na may Diyos, kung ang mga taong ito ay sumasampalataya pa na mayroong isang araw ng magsusulit tayong lahat sa Diyos, hindi nila gagawin yan. Eh bakit nila ginawa? Sapagkat hindi naman sumasampalataya eh. Naglilingkod ba sa Diyos ang mga taong ito? Hindi. Naglilingkod ito sa kanilang sariling tiyan. At tatandaan ninyo, ang nilapastangan nila, iramin na natin yung termino, ang sinalaula nila ay banal na bagay. Handog para sa Diyos. Eh, hindi papayag ang Diyos na hindi sila managot, na hindi sila parusahan. Maaaring ang iba na lumalapastangan sa iglesia, sumasalaula sa handog ng iglesia, maaaring nandyan pa sila. Pero hindi ibig sabihin, hindi darating sa kanila ang hatol ng Diyos. Eh paano po kung sabihin ng isang nakikinig ngayon, eh bakit po hindi pa kasi ngayon hatula? Yun nga ang pinag-aaralan natin ngayon eh. Wag mong kukunin yung karapatan ng Diyos. Ay, ipaubaya mo sa Diyos. Eh, gusto natin, hatulan na sila. Eh, di tayo na ang Diyos ngayon niya. Hindi. Ang sa atin ay pagsunod. Ano po ang kabutihan, mga kapatid, kung tayo ay susunod sa aral, hindi tayo maghahatulan sa isa't isa. 6:37. Aklat po ng Lucas, ganitong pahayag. At huwag kayong mangagsihatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong mangagparusa at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo
at kayo'y palalayain. Napakadaling intindihin eh. Huwag kayong humatol, hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa, hindi kayo parurusahan. Magpalaya kayo, palalayain din kayo. Ibig sabihin, humatol ka, hahatulan ka. Nagparusa ka, parurusahan ka rin. Kaya doon tayo sa pagsunod. Huwag tayong hahatol. Mga kapatid, ano po ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo doon sa humahatol sa iba? Babasahin po natin ito sa Saling Salita ng Diyos. Ito po ang ating sinipi. Mateo 7:1 hanggang 2. Kaya natin ito sinipi sa salita ng Diyos ay yung mga termino ang mahahalaga. Huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. Sa sukat na inyong ipinanukat ay isusukat sa inyo. Ito aplikasyon niyan. Humatol ka. Ano ang hatol sa atin? Kalaban ka ng pamamahala. Hindi ka kaisa ng pamamahala. Ganyan. Ganyan ang sinabi sa marami sa atin eh. Sinong nagsabi sa atin yan? Ay di yung nautusan nila. Yung mga nasa sanggunian, siguro. Yung iba sa atin kasi hindi naman tuwirang nakausap yung mga sanggunian eh. Pero, yung sinabi nilang, hindi ka kaisa. Kalaban ka ng iglesia. Isipin nyo. Sabi ng Biblia, yung ipinanukat mo, yun din ang isusukat sa iyo. Ano nangyari? O, yung bang nagbenta ng boto ng iglesia? Kaisa ba ng pamamahala yun? O kalaban yun? Yung kumuha ng salapi mula sa politiko para ibenta yung pagkakaisa ng iglesia. Yung ba kaisa ng pamamahala yun? Yung nanindigan sa totoo, nanindigan sa tama, tunay na doktrina. Yun ang kaisa. Hindi yung nagbenta ng boto. Yun ang dapat na itiwalag. At sabi nila, itiniwalag daw. At yung pagtitiwalag sa kanila, tama yun na pagtitiwalag. Bakit? Yung unity ng iglesia, ibinenta, nagtalo sira. Lumabag sila sa doktrina. Sila yung hindi sumunod. Sila yung kalaban ng aral. Hindi ang marami sa atin. Ang marami sa atin, kahit na ganito ang kalagayan natin ngayon, sinisikap natin makapanatili pa rin sa aral. Bakit? Sapagkat yun ang tama eh. Mga kapatid, bakit ba ang iba natutokso na hatulan yung kanyang kapwa o yung kanyang kakapatid? Kasi, ikinukumpara niya yung sarili niya dun sa kapatid. Malimit mangyari, ito, yung kasalanan nito, hindi ko naman ginagawa yun eh. Ay, grabe ginawa niya, kapatid na yan. Hindi ako ganyan. Kaya yung pakiramdam ng iba, mas mataas siya doon sa kakapatid niya. Kaya natutukso siya eh. Naumatol. Yung nanggigipit sa atin, di ba? Yung mga nagsasabing tunay na Kristiyano, nakatala sila. Pag nakita tayo, nako, kung tayo tingnan, ganun-ganun na lang eh.
Anong sinasabi sa atin? Hindi na kayo ligtas. Para bagang ang Diyos kinausap sila. Sabihin mo nga ito doon na hindi naman mangyayari yun. Baka ibang Diyos ang bumulong doon. Baka Diyos ng kalagiman. Pwede pa yun. Tandaan ninyo, mga kapatid, pagharap natin sa hukuman ng Diyos, hindi naman ang titingnan ng Diyos Ay, ito ba'y mas magaling ba ito kaysa kay ganito? Hindi naman sasabihin ng Diyos, ito ligtas kasi mas matino-tino ito kaysa dito Hindi ho ganun Hindi yun ang pamantayan. Ano po ang inilagda ng Diyos na pamantayan? Na dapat itong pamantayang ito mataglay natin. Sapagkat doon tayo tinawag at doon nakasalalay ang ating kaligtasan. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Sa unang Pedro 1:15 hanggang 16 ay ganito ang mababasa nating pahayag. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ano po pamantayan ng Diyos? Ano yung titingnan niya pagka nakaharap na tayo sa Kanya? Sapagkat magsusulit na tayo. Ang sabi ng Biblia, magpakabanal kayo. Sapagkat ang tumawag sa inyo'y banal. Kabanalan. Pagka humahatol tayo, hindi tayo papakabanal. Hindi. Ano po ang magpapabanal sa mga hinirang ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Kaya yung mga lumapastangan sa iglesia, yung sumisira sa iglesia, hindi mga banal na tao yan. Hindi sila nagpapakabanal. At kung hindi sila magbabago, parurusahan sila ng Diyos. Tanong, ito na po. Sino po ang mababanal ng mga salita ng Diyos? Kasi sabi sa 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Pero sino yung mababanal? Dinggin po natin ang nakasulat, mga kapatid. Dito sa Juan 15, ang talata po ay 7, tuloy natin sa 9 hanggang 10. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kung paanong inibig ako ng Amay, gayon din naman iniibig ko kayo, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Ito na po. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Mga kapatid, sino ang tiyak na bababanal ng mga salita ng Diyos? Ang sabi ng Panginoong Kristo, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, magsisipanahan ako sa inyo at ang pag-ibig ng Ama. Ulit, kung tinutupad ninyo. Hindi sapat na alam mo doktrina. Hindi sapat na alam mo ang tunay na aral. Hindi sapat na ikaw ay napag-aralan na doktrinahan. Hindi. Kailangan sundin mo yan. Mababanal ka. Paano ngayon yung sumisira sa iglesia? Walang malasakit sa iglesia. Walang malasakit sa mga kapatid. Hingi dito, hingi doon. Hindi yan nagpapakabanal. Kaya, ito po ang dapat nating maunawaan. Nandyan ka man sa katawan ni Kristo. Nariyan ka man sa iglesia. Ay hindi garantiya yan na pagdating ng paghuhukom, ligtas ka.
Pagdating ng paghuhukom, ang titingnan ng Diyos, nagpakabanal ba to? Sinong Diyos naman ang ililigtas niya? May tungkulin, dalawa pamilya, dalawa asawa. Sinong Diyos naman ang magliligtas na ito ay napuot sa maraming kapatid? Paano maliligtas yan? Paano maliligtas naman yung walang kapag-ipag-ibig? Sinong Diyos ang magliligtas sa lapastangan sa magulang kung sagot-sagutin? Marami bang ganyan ngayon? Marami. Bakit marami? Mismong tagapanguna, nakikita nila sa tagapanguna nila eh. Lapastangan sa magulang. Kaya nga sabi dun sa Galatia, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ibig sabihin, Iglesia ni Cristo yung kausap dun eh. Huwag ninyong linlangin, katumbas ng, huwag ninyong lokohin yung sarili ninyo. Ibig sabihin eh, hindi porke nakatalakay ligtas ka na. Hindi maliligtas yung mga magnanakaw, manglalasing. Lalong hindi maliligtas yung sinira ang katawan ni Kristo. Ano po ang tiyak na mangyayari doon sa mga hindi susunod? Ito na po. Sa 5-6. Akong puno ng ubas, kayong mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, matutuyo, titipunin, at ihahagi sa apoy at mga susunog. Ano po ang tiyak na mangyayari doon sa, nasa loob ng kawan, nasa katawan ni Kristo pero hindi sumusunod. Mahihiwala. Ano po katumbas nun? Katumbas lang nung nangyari kay Saul. Nandun siya sa bayan, pero wala na ang Diyos sa kanya. Masamang espiritu na eh. Ganyan din ang mangyayari sa kasalukuyan. Nariyan ka, pero masama na espiritu mo. Ano katunayan masama na ang espiritu mo? Umiibig ka pa ba sa kapwa mo? Iniibig mo pa ba yung kapatid mo? O napupuot ka na? Hindi mo nga kausapin eh. Espiritu ba ni Kristo yan? Espiritu Santo ba ang nasa kanila? Pagka ang Espiritu Santo nasa atin, hindi tayo hahatol. Hindi tayo mapupuot. Hindi tayo lalapastangan sa ating mga magulang. Hindi natin susuwayin ang mga kalooban ng Diyos. Kaya kahit ministro ka pa, pero aplikasyon mo sa salita ng Diyos mali. Pilipit. Para lang umayon sa gusto mong mangyari, hindi ka na tunay na sanga ni Kristo. Bakit nandun pa sila kung masamang espiritu na nasa kanila? Ibig bang sabihin, hindi nakikilos ang Diyos? Paubayan natin sa Diyos. Mga kapatid, maraming pagsubok pa ang pagdaraanan natin. Mahirap. Opo. Hindi namin sinasabing madali ang pagdadaanan natin. Pero tandaan niyo, magiging mahirap lang yan pagka hindi na tayo sumusunod. Pero mahirap man ang daan,
pero naninindigan ka sa panig ng salita ng Diyos, sa panig ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nawa po saan man kayo naroroon mga kapatid ay pagpalain kayo, patuloy kayong patnubayan ng Panginoon Diyos. Huwag kayong papayag mga kapatid na matatapos po ang araw sa inyong buhay na hindi kayo nakapaghabilin sa Diyos. Manalangin tayong palagi, hingin natin sa Kanya, manatili siya sa ating buhay. Tumayo po kayo at tayo'y Panginoon po namin Diyos. Salamat po ng maraming sa iyo. Muli po ay nagkaroon kami ng panibagong pag-asa. Narinig namin muli ang liwanag ng iyong mga salita. Hindi kami nag-aalinlangan, Ama. Namamalagi kami sa piling mo, sa tamang landas na maghahatid sa amin sa kaligtasan. Bagamat itinakwil na kami ng marami, hindi na yun ang mahalaga, Ama. Ang mahalaga, ikaw po ay mamamalagi sa amin. Hindi mo kami itinakwil kailanman. Lalo na po nung makita mo ang marami sa amin. Nagpasya, mamamalagi kami sa katotohanan. Inihiling lang namin sa iyo, pagka kami nagkukulang at nagkakasala, huwag mo kaming pababayaan, huwag mo kaming papatulan. Ama, patuloy mong turuan kami na lalong sumunod, magpakumbabang palagi sa iyo, sapagkat itong inaasahan mo po sa amin. Bahala ka na sa aming mga kapatid, saan man sila naroroon, Ama, huwag mo silang pababayaan. Lagi mo silang tulungan sa kanilang paninindigan. May nakakakita man o wala sa kanila, makita mo sila'y nagtatapat sa iyo at sa iyong mga salita sa lahat ng pagkakataon ng kanilang buhay. Kung sakali po madinig mo kanilang mga dalangin, humingi ng saklolo sa iyo, sapagkat nahihirapan sa buhay na ito. Ama, maghimala ka pa sa kanilang buhay. Gumamit ka po ng mga kasangkapan, makarating sa kanilang mga biyayang kanilang kailangan. Higit sa lahat, isugo mong palagi ang Espiritu Santo sa kanila, na siyang aaliw at magpapaalaala sa kanila ng lahat ng mga bagay na dapat nilang gawin upang kailanman huwag silang mawalay sa iyo. Bago kami matapos sa aming mga dalangin, amang mga kahilingan ng mga lingkod mo na hindi na nabanggit sa panalangin ito, ikaw nang bahalang magpuno at magbasbas sa lahat ng sumasamba. Ipabaon mo ang lakas na aming kailangan. Aman Diyos, ang sambahayan ng mga lingkod mo, patuloy mong bakuran ng iyong mapagpalang kamay ng mga biyayang kailangan sa araw-araw upang higit sa lahat gamitin sa patuloy ng mga pagpupuri sa iyo. Nananalig po kami, kasabay mong nilinis ang aming puso, ang aming kaisipan. Nilinis kami sa lahat ng aming karumihan. Ama, tinanggap mo ang aming pagpupuri at ang aming mga pagsamba sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, na dakila po naming tagapagligtas. Amen.